So, the fundamental ethical principles of counseling. So, ano yung fundamental ethical principles of counseling? Number one, as a counselor, we need to respect human rights and dignity. So, igalang natin yung karapatan nila at yung dignidad nila. Okay? Protecting the safety of clients. So, pag sinabing protecting the safety of clients, baka kasi may mga counselors minsan abuse. Alam niyo, totoo yan ay ano, lalapit kay pastor, lalo na kapag halimbawa minsan babae. 'Di ba? Minsan na o kaya mas bata pa, minsan nate-take advantage. So yung safety rin nung clients na hindi ho malayong mangyari yan ha, mga kapastoran, mga kasama, mga kapatid ano. It can be happen sa atin, lahat sa atin ano. So of course, our primary goal, one of our primary or sabihin na natin objectives is to protect the clients. Okay? Ensuring the integrity of the practitioner-client relationship. So dito, kapag nasa counseling session tayo, ano lang, walang emotional attachment. Ano ho? Paano ho? Ako ho ang pastor na hindi ho maiiwasan na may emotional attachment. So sabi ko nga ho, ano, i-separate natin yon yung emotional attachment. Kasi pag nagkaroon tayo ng emotions dun sa counseling process, hindi ho natin maia-outline yung dapat nilang gawin. Ibig sabihin, hindi ho natin sila maiga-guide o hindi natin sila matutulungan kapag nagkaroon ng emotional attachment. So, ibig sabihin, professional way lang. Kumbaga, ano lang, trabaho lang, walang attachment, walang emotions. Ano, okay? So, sunod, enhancing the quality of professional knowledge and its application. So, tuloy-tuloy lang ho tayong pag-aralan natin through readings, through observation, kung ano pa ba yung dapat o magandang taglayin natin as a counselor, as a pastor counselor, dun sa mga kinakounsel natin. Alleviating personal distress and suffering. Okay, minsan ho kasi ano, as counselor, minsan na-absorb natin yung ano, na-absorb natin yung distress o yung stress o yung kabigatan ng kina-counsel natin ano. So let's alleviate that yung distress, yung suffering minsan pati tayo naaapektuhan eh no. Well, na maapektuhan tayo if there's an emotional attachment. Pero pag walang emotional attachment, so objective lang ibig pong sabihin mga kapatid, kung ano lang yung kinakailangan, yun lang yung ibibigay natin sa kanila. Ano? So, fostering a sense of self-knowledge that is meaningful to the person's concern. So, mas maganda, alam talaga natin kung ano yung need nung taong kina-counsel natin. Ano? Kumbaga, we will not base lang sa book. Kumbaga, dapat maintindihan talaga natin. Malaman talaga natin kung ano ba talaga yung ano. Ano ba talaga yung mahalaga or meaningful dun sa tao. Ano ba talaga yung pinaka-concern niya. No? Kasi pag di natin natumbok yun, yung counseling process, apektado. So next, so increasing personal effectiveness. So, syempre as a counselor, paano ba tayo mag-i-increase yung effectiveness natin? Siyempre, kailangan talaga natin mag-aral. Kailangan natin i-improve yung sarili natin, i-upgrade yung sarili natin, i-update yung sarili natin through readings, lalo-lalo na when it comes sa mga counseling, no? Kaya wag ho natin i-chipwera yung mga books about counseling. Techniques, fundamentals in counseling, okay lang ho yun. Hindi nyo ho makikita yung basta-basta sa Bible. Yung mga ganong techniques, ano? Okay? So next is enhancing the quality of relationship between people. Okay? So i-enhance natin yung quality ng relationship but of course, mayroon bang emotion, pero pwede bang magkaroon ng relationship without emotional attachment? Yes, pwede. Pwede ho magkaroon ng relationship without emotional attachment. Ano? So, ang increase natin hindi yung emotional attachment, kung hindi yung quality ng relasyon natin sa mga tao. Kumbaga, ang our goal is to become good for them, to them, and sila din maging mabuti sa atin. Okay? So, appreciating the variety of human experience and culture. So, iba-iba ho yan eh, no? Minsan ho, tayo na counselor, may culture tayong ginagawa or may culture o may practice tayo, pero sila
hindi nila yun practice tapos minsan nang i-impose natin yung kung ano yung culture natin, kung ano yung practice natin. So, hindi ho, ano yun ha, hindi ho pwede yun, ano. So, striving for the fair and adequate provision of counseling, respect for the client's right to be self-governing. So, hayaan lang ho natin sila kasi sabi nga, no, kahit ilang beses na natin sila nakausap, at the end of the day, sila pa rin ho yung masusunod. Well, karapatan nila yon, sila pa rin yung magdedesisyon. So, wag ho tayong magalit sa kanila. Walang personalan. Basta tayo, na-counsel na natin sila, natulungan na natin sila, na i-outline na natin yung dapat nilang gawin, na i-guide na natin sila. So, pag nagdesisyon sila, pag hindi pa rin na ginawa nila yung best nila, so wag tayong magalit sa kanila. At the end of the day, it's their choice. Okay? So, equal opportunity to clients availing counseling services. So, kaya nga ho, hindi pa pwede na yung ika-counsel natin masyadong mahaba eh, no? So, may session lang yan, 3 to 5 sessions. Kasi may mga tao pa din na nangangailangan sa atin. Diba? So, responsibility towards the society. And yan ho, yung dapat sa taglayin natin as counselors.